Okay, magandang hapon sa inyo lahat sa araw na ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan patungkol sa Diyos, sa tao at sa kay Satanas, no? Na kung saan pinag-aralan natin noon kung bakit nagkaroon ng kamatayan ng tao bunga ng kanyang kasalanan. At ang pinagmulan ng kasalanan ay ang pagsuway ni Adan at Eva sa utos ng Diyos. So ngayon, dahil nga sa pagsuway ni Adan at Eva, pumasok sa tao ang kahalayan at ang kamatayan. Kaya sa hapong ito, muli magpapatuloy po tayo, manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos ka po na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa oras at araw na ito na patuloy niyo pong pinagkakaloob, pinagkatiwala sa amin sa buong maghapon, sa buhat kalakasan. Muli, Panginoon, dalangin ko na samahan niyo po ako sa pagninilay at pag-aaral ng iyong salita sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Espiritu Santo, Amen. Alam natin, sabi nga mga kapatid ko, no, na kung sabi nasa natin dito, saan mo nakaraang sa ibang salita, sa salita ng Diyos patungkol kay Job, sinabi natin dito sa Job chapter 11 verse 7, ang mga hiwaga ba'y iyong matatarok o madadalumat ang kapangyarihan ng Diyos? Walang nakakatarok sa kapangyarihan ng Diyos. At hindi ito kayang saklawan maski si Satanas, no? Kaya nga sa pagnanais ni Satanas na pantayan niya ang Diyos, hindi siya nagtagumpay. Sa bandang huli ay pinarusahan na siya ng Diyos. So dito mga kapatid ko, dahil dito sa pumasok sa tao ang kahalayan, pinabayaan na sila ng Diyos. Amen. Kaya sabi rito mga kapatid ko, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita, ayon na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginagawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa nila lalaki na rin sila nahuhumaling. Ang ginagawa ng mga ito ay nakakahiya, kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Saan po makikita yan? Mula po sa Romans chapter 1 verse 24 to 27, na kung saan nang pumasok ang kasalanan ng tao sa katauhan ni Adan at Eva, pumasok din ang kahalayan at naghari sa tao ang pita ng laman. Kaya ang sinasabi ng Biblia, sabi ng Romans, ang mga lalaki ay ayaw nang makipagtalik sa mga babae, kundi doon na sa kanilang kapwa lalaki. Gayon din naman, ang mga babae ay hindi na nakikipagtalik sa lalaki, kundi na rin sa kanilang kapwa babae. At ang ginagawa nilang ito ay nakakahiya. No? Nakakahiya, sabi ng Bible, kaya't hindi nila maiiwasan ang lisyang gawain. Amen. Hindi nila maiiwasan yan mga kapatid. Maging ang kamatayan. Meron nga ako nabasa sa Bible na sinasabi roon, ang mga ganitong tao, mga babae, lalaki na nakikipagtalik sa kanilang kapwa lalaki at kapwa babae, sila na rin ang naghanap ng sarili nilang kamatayan. Kaya nga nang pumasok ang kahalayan, sabi rito, lahat ng uri ng kasamaan. Nung magkasala si Adan at Eva, pumasok ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang kahalayan at ang lahat ng uri ng kasamaan. Sapagkat sabi rito, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang pag-iisip na puno sila ng pagkainggit at masamang hangaring na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya. Sila'y magsisitagas at mapagmataas, mayayabang, papagkatha ng kasamaan. Mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nilang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito
Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa rin ng gayon. So mga kapatid, yun ang nakakatakot, diba? Ito na ngayon ang nangyayari sa mundo natin. Maintin ang katotohanan, ang tao ngayon ay nagpapakasama-sama. Nahuhumaling sila sa mga kabuktutan, sa kasikaman, sa masamang pag-iisip, kaya hanggang sa humahantong sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya, mga kapatid. At ito ang nagpapalayo sa atin sa harapan ng Diyos. Ngayon, paano pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan, ang dakilang plano ng Diyos na mapapanumbalik o mapapanumbalikan. Hindi sinuko ng Diyos ang tao dahil sa kasalanan nito. Hindi, sa halip isinagawa niya ang isa pang dakilang plano, ang plano na iligtas ang sangkatauhan mula sa kapangyarihan ng Satanas at ibaling sa dating plano ng pagiging kanyang anak na kabahagi sa kanyang trono. Sinimulan niyang ihanda ang sanlibutan para sa pagdating ng Panginoong tagapagligtas, sino si Jesus. Ito yung plano ng Diyos, mga kapatid. Ito yung napakasarap na plano. Sa kabila ng lahat ng tao ay nagpapakasama-sama, namumuhay sa kabuktan, sa kadiliman, sa kasakiman, sa pagkainggit, pagkapuot sa kapwa, maganda pa rin ang plano ng Diyos. Ano yun? Ang papanumbalikin ang tao sa kanyang harapan. Pag nanumbalik ang tao sa kanyang harapan at nagbalik loob sa Diyos, dito niya muling makakamtan, mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat sabi rito, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Saan po mababasa yan, mga kapatid ko? Sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 21. Amen? Kaya sabi rito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating pagpapatuloy, at sinugod ng Diyos ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa matatagpuan yan sa sa sulat ng unang Huwang kabanatang 4, talatang 8 hanggang 10. Ang kadakilaan ng Diyos ay pumupuno sa ating buhay, na mga kapatid. Sabi rito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. At hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi na siya nangailangan ng anuman. Kaya siya ay pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng buhay sa sangkatauhan, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong makata, tayo ngayong mga anak niya. Sa matatagpuan sa Gawa chapter 17 verse 24 to 28. Amen. So hanggang dito lang muna tayo. At sa susunod, magpapatuloy po tayo sa ating mga aral tungkol sa Diyos, sa tao, at sa kay Satanas. Amen. So mga kapatid, kaya maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pagtangkilik, no? Huwag po kayong magsawang makinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang makapaglilinis at makapagliligtas sa atin. Kapag ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, kinilala mo siya bilang Panginoon, anuman ang pagkatao mo, anuman ang buhay mo, anuman ang kalalagayan mo ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil may plano pa ang Diyos sa iyo at sa buhay ko. Amen. Kaya kapatid ko sa Panginoon na nakikinig at nanonood sa salitang ito lang ang tatandaan mo, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ilagay mo sa iyong puso, ilagay mo sa iyong isipan na hindi tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. Amen. Ito po ang aming dalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen.